si Aling Cora, nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Hating gabi, walang damit panlabas, nakatitig sa langit. Wala akong masamang nararamdaman sa bahay ng aming kapitbahay noong una. Ordinaryo itong bahay, kahoy, mababa ang kisame. May bakod na napalibutan ng gumagapang na halaman. Walang naiibang amoy, walang ingay. Pero pagkatapos ng ilang linggo mula nang lumipat kami sa Sitio Pader, nagsimula akong mapansin ang mga bagay na hindi ko napapansin agad noong una. Una, ang aso namin. Si Bantay, matapang. Hindi basta nagtatago. Ayaw na lumapit sa gilid ng bakod na pinakamalapit sa kanilang bahay. Gabi-gabi, sa oras na mag-aalas-2, umuungol ito ng mababa. Nakatutok ang nguso sa direksyon ng kapitbahay. Hindi tumatahol, umuungol lang, tulad ng isang hayop na nakakaramdam ng isang bagay na hindi mo kayang makita. Ikalawa, ang ilaw. Isang parisukat na bintana sa itaas ng kanilang bahay. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob. Ay laging may liwanag tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi kumikinang na liwanag, madilaw, matamlay, parang kandila na malapit nang mawala. Tanong ko sa sarili ko, sino ang gising sa oras na iyon? At bakit parang gumagalaw ang anino sa loob ng bintana? Kahit na ayon sa mga kapitbahay, mag-asawa lang ang nakatira doon. At matagal nang hindi lumalabas si Mang Teban. Ikatlo, at ito ang pinaka nagpabagabag sa akin, si Aling Cora, asawa ni Mang Teban. Paminsan-minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa harap ng kanilang bahay, nakatitig sa malayo. Hindi gumagalaw. Minsan, 10 minuto ang lumilipas bago pa lang siya kumilos. At kapag lumingon siya at makita akong nakatingin, ngingiti siya. Malayo ang ngiti. Parang ginagawa lang niya ito dahil alam niyang dapat siyang ngumiti. Hindi dahil nararamdaman niya ito. Noong 3 buwan, namatay ang aming aso. Walang sugat, walang sakit na alam namin. Isang umaga, natagpuan ko lang si Bantay sa tabi ng bakod. Nakatuon pa rin ang nguso sa direksyon ng kapitbahay na hindi na humihinga. Ang mga mata niya bukas. Ang ekspresyon niya parang naalarma. Parang nakakita ng isang bagay bago matulog nang walang gising. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa bintana, nakatingin sa labas. At sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw. Si Aling Cora, nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Hating gabi, walang damit panlabas, nakatitig sa langit. Ang mga kamay niya, nakabukas sa magkabilang tabi. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nag-iingay. Minuto ang lumipas. 10 minuto. 20 minuto. Hindi siya gumagalaw. Pagkatapos, mabilis, nang walang babala, ibinaling niya ang mukha ng tuwid sa aking bintana. Sa dilim, sa distansyang iyon, hindi niya ako nakikita. Pero ngumiti siya. Ang parehong ngiti, malayo. Walang kabuluhan. Pumasok ako sa loob. Kinulong ang sarili ko sa kwarto. Hindi na ako lumabas ng bahay hanggang mag-umaga. Kinaumagahan, nagpunta ako sa katabing bahay para magpaliwanag. Para sabihin na makikipag-usap ako kay Aling Cora tungkol sa aking aso. Baka may alam siya sa nangyari. Baka may naririnig siya sa gabi. Bumukas ang pinto bago pa man ako kumatok. Si Aling Cora ang nasa pintuan. Ngumiti siya agad, parehong nangiti, at sinabing, "Bedet, matagal na kita hinihintay." Hindi ko pa sinabi ang pangalan ko sa kanya. Hindi pa kami nagpapakilala. Tinanong ko siya, "Paano po ninyo nalaman ang pangalan ko?" Napabaling siya sa loob ng bahay, parang may tinatanong sa isang hindi ko makita. Pagkatapos, lumingon ulit sa akin. Sinabi ng aming dating kapitbahay bago kayo lumipat. Pero alam ko na walang ibang nakatira sa aming bahay bago kami. 6 na buwan itong bakante. Sinabi mismo ng may-ari sa amin. Hindi ako pumasok sa loob ng bahay na iyon. Bumalik ako. At nang gabi ring iyon, sinabihan ko ang aking asawa na kailangan na naming lumipat. Lumipat kami pagkalipas ng 1 linggo. Sa daan palabas ng sitio, dumaan kami sa harap ng bahay ni Aling Cora. Nakatayo siya sa bakod, parang hinihintay kami. Ibinaba ko ang bintana ng sasakyan. Ayoko, pero para bang may nagpilit sa akin.
"Aling Cora," tawag ko. Nasaan na si Mang Teban? Matagal siyang hindi sumagot. Ang mga mata niya nakatuon sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan, bumaling siya sa loob ng bahay sa madilim na pintuan sa likod niya at ngumiti. "Nandoon siya," sabi niya. "Naghihintay." Isinara ko ang bintana. Sinabihan ko ang aking asawa na bilisan ang pagmamaneho. Hindi na kami bumalik sa Sitio Pader. Pero isang buwan, minsan sa isang taon, nakatatanggap ako ng mensahe mula sa isang numerong hindi ko kilala. Walang salita. Larawan lang. Isang parisukat na bintana. Madilaw na liwanag. At sa loob ng bintana, ang anino ng isang taong nakatayo. Nakatitig palabas. Tinanggal ko na ang numerong iyon ng paulit-ulit. Pero palagi itong bumabalik. At ang pinaka nakakatakot na bahagi ay hindi ang mga larawan. Ang pinaka nakakatakot ay ang caption na laging kasama nito. Palagi, sa bawat mensahe, iisang salita lang. "Nandito." Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.